Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ine-expect ko na to, actually, yes. Ine-expect na natin to na magkakaroon ng coup d'etat or kudita again and again dyan nga po sa Senado at papalitan ang Senate President na si Tito Soto. Kasi kahit papaano, sabihin na natin ang totoo na kailangan lang ng 13, 'di ba, para magimbal, para mapalitan, maka-elect ulit ng panibagong news ang liderato, ang Senado. Gets ninyo, mga minamahal? Ngayon, syempre, dahil sabi nga ni Tito Soto ng ating Senate President, kapag nandyan na yung yung mga evidence, yung ebidensya, kapag nakapagbotohan na, may 1/3 vote na, di ba magpuproceed na yan dyan sa Senado, forthwith. Alam ni Tito Soto yung salitang forthwith, which is yung majority block ng yung Duterte block, yan po yung haharangin nila. Kasi, syempre, Senate President, neutral ang ating Senate President. Gusto nilang mag-elect ng galing sa kanila para yung, paano natin to tatawagin mga minamahal, gusto nilang mag-elect ng kanila para yung simpatya sa kanila. 'Di ba? Which is alam naman natin na mangyayari to, na magkakaroon talaga ng rego doon kapag na-impeach na itong si Sara Duterte dito nga po sa Congress. Alam niyo may problema talaga dito sa Senado 'di ba? Hindi pa nga nangyayari ang impeachment, meron na sila agad boto. 'Di ba? Meron na silang, sabi nga sa akin ng kaibigan ko, Mima, alam mo ba, yan yung problema Imbes na gawin nila yung tamang desisyon, kasi nakabase naman tayo sa data, nakabase naman tayo sa evidence, ang nangyayari, nagkakampihan. No matter what the evidence or even before the trial, bakit meron na silang predetermined vote? Which is para sa akin yun din yung pinagtataka ko, bakit meron na kayong boto? 'Di ba? Bakit meron ng boto? Na in the first place, wala pa naman sa inyo yung yung impeachment complaints, 'di ba? Yung mismong papel ng article of impeachment. Kasi nandito pa lang sa Congress sa House of Representatives, sa House Justice Committee. Magkakaroon pa lang ng plenary, bakit meron na kayong predetermined vote? 'Di ba ngayon, ito, pakinggan ninyo to mga minamahal. Pakinggan natin to Nanindigan po si Senate President Tito Soto na pwedeng i-convene ang impeachment court basta may 13 senador na present. Yan po'y kahit posible umunong mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador ayon po sa isang dating Senate President. Nakatutok si Mav Gonzalez. May 5 miyembro ngayon ng tinaguriang Duterte Block sa Senado, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya, kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, She's Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudeta kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang articles of impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9 Opo. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit na mapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa.
Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para ma-convict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong senator judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa natatayo ring senator judge, wala pa rin pasabi kung papasok na siya. Mav Gonzalez, Nakatuto, 24. Paano na yan? Wala si Bato. 'Di ba? Paano kung nag-tie? 'Di ba? Anyway, mga minamahal, paano kung kailangan, ng boto ni Bato de la Rosa? Kasi, for example, 'di ba 16 lang? 15 na yung boto. 'Di ba? Kay Sara, kailangan pa ng isang boto. Paano kung nangangailangan pa ng isang boto? Kasi 2/3 votes. 'Di ba? Paano kung nangangailangan na lang ng isang boto at ang katangi-tangi kailangan na lang ay si Bato? Paano 'yun? Hindi nagpapakita si Bato. Hindi nakikipag-communicate, hindi nakikipag-usap, wala lahat. So, paano 'yun? Gets ninyo, mga minamahal? Ngayon, ang punto natin dito, bakit meron na agad kayong predetermined vote? Na in the first place, hindi dapat nyo yung ginagawa. Ang dapat yung ginagawa ng Kongreso. May binabasa akong comment, sabi niya, if you in the Congress and the Senate cannot do your jobs with courage, clarity, conviction, then what exactly do we need this institution for? Actually, tama. Your mandate is not to play safe. Your mandate is not to wait for someone else to take the risk. Your mandate is to uphold accountability even when it is uncomfortable, even when it's dangerous, and especially when powerful forces are trying to distort the process. So, sabi niya pa dito, everyone can see what's happening. The enemy is working overtime using noise, pressure, influence, and possibly even bribery or threats or derail the truth and weaken the institution that are supposed to protect the public. So, and if you are allowed to pressure, to dictate your action, then you are not serving the nation. You are surrendering it. The Congress and Senate exist for one reason, to stand firm and when it matters, not to pass the burden to someone else who doesn't have to worry about politics. If you are refused to act, if you are refused to decide, if you are refused to uphold the constitutional duty, then what was the purpose to those chambers serves? The country needs institutions that lead, not institutions that hide. The country needs representatives who stand for the truth, not representatives who wait for someone else to carry the weight. Do your jobs, do your jobs, the nation is watching. Exactly. Meron na kasi mga predetermined vote ng mga putang inang to, which is hindi naman dapat. Gets ninyo, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.